May crush ka ba sa isang tao at minsan naiisip mo kung may gusto rin kaya siya sa akin? Nakakakaba, nakakakilig, at minsan nakakalito dahil hindi naman lahat ng tao ay diretsahang nagsasabi ng kanilang nararamdaman. Pero ayon sa psychology, may mga kilos at senyales na madalas lumalabas kapag ang dalawang tao ay parehong may gusto sa isa't isa. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan i-like, i-share, at mag-subscribe sa channel. At paki-on na rin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga susunod na videos tungkol sa love psychology, human psychology, at self-improvement. Narito ang ilan sa mga senyales na malamang mutual ang feelings ninyo sa isa't isa. Panoorin hanggang dulo para malaman mo kung pareho ba kayo ng nararamdaman. Una, madalas kayong magkakatitigan ng hindi sinasadya. Kapag ang dalawang tao ang may gusto sa isa't isa, hindi nila maiiwasang madalas mapatingin sa isa't isa. Kadalasan, kapag nagkatinginan kayo, hindi agad kayo umiiwas ng tingin. At kung minsan naman, kapag nahuli ninyong pareho kayong nakatingin sa isa't isa, bigla na lang kayong mapapangiti o mapapatingin sa iba. Sabi nga nila, ang mga mata ay hindi nagsisinungaling. Ayon sa psychology, ang matagal at madalas na eye contact ay maaaring senyales ng interes, atensyon, o emosyonal na koneksyon. Kaya naman, ang simpleng eye contact ay maaaring may mas malalim na ibig sabihin kaysa sa inaakala natin. Pero tandaan kaibigan, ang napapadalas na titig ay hindi agad nangangahulugan na may gusto na ang isang tao sa'yo. Mas nagiging makabuluhan ito kapag palagi itong nangyayari at sinasabayan ng iba pang positibong senyales ng interes at attraction. Pangalawa, pareho kayong naghahanap ng paraan para magkaroon ng komunikasyon. Kapag ang dalawang tao ay may lihim na pagtingin sa isa't isa, ang abalang schedule ay nagiging hamon lamang, hindi hadlang. Mapapansin mong hindi basta-basta natatapos ang inyong pag-uusap. Kapag nag-good night ka, may reply pa rin kinaumagahan para maipagpatuloy ang conversation, na para bang walang may gustong matapos ang usapan. Kahit pagod na galing sa eskwela o trabaho, imbes na magpahinga o matulog, mas pinipili pa rin ninyong mag-chat o mag-usap kahit inaantok na o pabulong na lang ang boses dahil sa puyat. Minsan naman, bigla na lang siyang magpapasend ng picture ng kinakain mo sa breakfast o magsesend ng meme na sinasabing nagpapaalala raw sa kanya tungkol sa'yo. Ang totoo niyan, dahilan lang yan para mabasa ang sagot mo o marinig ang boses mo. Ayon sa psychology, kapag interesado tayo sa isang tao, natural lang na humanap ng paraan upang makausap o mapalapit sa taong gusto natin. Ang madalas na pakikipag-usap ay nakakatulong upang mas makilala ang isa't isa at unti-unting mapalapit ang inyong loob. Ang komunikasyon ay parang kalsada, dapat dalawa ang daan. Kung ikaw lang ang laging nag-i-initiate ng pag-uusap at siya naman ay maikli lang sumagot, maaaring ikaw lang ang mas interesado na panatilihin ang komunikasyon. Ngunit kung pareho kayong kusang nag-i-initiate ng pag-uusap at pareho ring excited na magkausap, maaaring isa itong senyales na mahalaga kayo sa isa't isa. Pangatlo, ang pagiging mapagmasid sa maliliit na detalye ay isa sa mga pinakasubtle na senyales ng attraction. Napapansin mo ang mga bagay na hindi napapansin ng iba. Paboritong pagkain, kulay, kwento, o kahit simpleng pagbabago sa mood o itsura. Ayon sa psychology, mas tumitindi ang memorya natin para sa taong mahalaga sa atin dahil mas nakatuon ang atensyon natin sa kanila. Kaya kung pareho ninyong naaalala ang maliliit na detalye tungkol sa isa't isa, maaaring senyales ito ng mas malalim na interes o connection. Pang-apat, hindi nauubusan ng kwentuhan. Yung tipong hindi kayo nauubusan ng kwentuhan
tungkol sa mga pangarap ninyo sa buhay, mga kinatatakutan, o kahit anong paksa, basta may mapag-uusapan lang. Maya-maya, nagtatawanan na kayo dahil lamang sa isang nakakatawang meme o sa isang kwento tungkol noong kabataan ninyo. Hindi mo na kailangan mag-isip kung ano ang susunod na itatanong para lang hindi maputol ang chat o tawag. Ang bawat sagot niya ay may kasamang panibagong kwento at ang bawat kwento mo naman ay may kasamang reaksyon na lalong nagpapahaba ng inyong kwentuhan. Yung akala mo 10 minuto pa lang kayong nag-uusap, pero hindi ninyo namamalayan na madaling araw na pala. Kapag komportable ka at kausap mo ang taong gusto mo, parang napakabilis ng oras. Sa mga sandaling iyon, nakatuon ang inyong atensyon sa isa't isa. Kaya halos hindi ninyo namamalayan ang paglipas ng oras. Panglima, lagi kayong gumagawa ng paraan para magkita. Kapag may gusto ka sa isang tao, nagiging paborito mong tambayan ang presensya niya. Ganito ang senaryo kapag pareho kayong gumagawa ng paraan para magkita. Kung dati ay tamad kayong lumabas o laging busy, bigla na lang nagiging posible ang mga bagay. Nagagawa ninyong i-adjust ang mga lakad ninyo at nagkakaroon kayo ng oras para sa isa't isa. Gagawan at gagawa ninyo ng paraan dahil unti-unting nagbabago ang inyong priorities. Sa madaling salita, kapag ang dalawang tao ay palaging naghahanap ng paraan para magkita, maaaring hindi lang ito simpleng pagkakaibigan. Posible na may malalim na atraksyon na unti-unting nabubuo, na naghihintay lamang ng tamang panahon para umamin. Pang-anim, pareho kayong nakangiti kapag nagkikita. Yung pareho kayong kusang napapangiti sa isa't isa tuwing nagkikita o nagkakasalubong. Ang ngiting iyon ay hindi lang basta ngiti o pagbate. Ito ay reaksyon na kadalasan ay hindi na kayang itago ng nararamdaman. Sabi nga sa psychology, ang ating katawan at ekspresyon ang madalas unang nagpapakita ng tunay nating nararamdaman. Kapag may spark sa pagitan ng dalawang tao, makikita ito sa tuwing magtatagpo ang inyong mga mata. Ang kusang ngiti ay hindi mo na kailangan pilitin o isipin pa. Sa malayo pa lang, kapag nakita mo na siya, kusa nang gumuguhit ang ngiti sa iyong labi. At madalas, ganoon din ang makikita mo sa kanya. Para bang mas lumiliwanag ang paligid kapag magkasama kayo. Ang ngiting umaabot sa mata. Ito ang tinatawag na genuine smile o Duchenne smile. Hindi lang labi ang gumagalaw, kundi pati ang mata ay tila nagniningning. Ramdam mo ang saya at excitement sa tuwing nakikita ninyo ang isa't isa. At kahit walang pinag-uusapan, minsan tahimik lang kayo o may sandaling awkward silence. Pero imbes na mailang, nagkakatinginan lang kayo at sabay na napapangiti. Ibig sabihin, komportable kayo sa presensya ng isa't isa. At sapat na yon para sumaya kayo. Pangpito, pareho ninyong binibigyan ng espesyal na atensyon ng isa't isa. Sa mundong puno ng distractions, ang pagbibigay ng focus sa isang partikular na tao ay may malalim na kahulugan. Ang espesyal na atensyon ay hindi lang tungkol sa pakikipag-usap. Ito ay ang pagtrato sa isa't isa na tila ba kayo ang pinakamahalagang tao sa sandaling iyon. Kahit nasa gitna kayo ng maraming tao, sa'yo pa rin siya madalas nakatingin. Kapag may nakakatawang nangyari, sa'yo siya unang lilingon para tingnan kung tumatawa ka rin. Para bang may sarili kayong mundo kahit napapalibutan kayo ng ibang tao. Dahil binibigyan ninyo ng espesyal na atensyon ng isa't isa, napapansin ninyo maging ang maliliit na detalyeng hindi napapansin ng karamihan. Alam mo kapag nagbago ang tono ng mga mensahe niya at alam naman niya kung kailan ka pagod o malungkot batay sa iyong pagsasalita o sa kilos mo. Ang espesyal na atensyon ay nagiging daan upang mas makilala ninyo ang isa't isa.
Kapag nag-uusap kayo, tila nawawala ang ibang distractions. Hindi ka lang niya kinakausap kapag wala siyang magawa. Binibigyan kanya ng oras kahit busy siya. At kapag kailangan mo siya, handa siyang makinig o tumulong sa abot ng kanyang makakaya. Ang espesyal na atensyon na pareho ninyong ibinibigay ay hindi nakabase sa pansamantalang emosyon o sa paghihintay ng kapalit. Kusang ibinibigay ito dahil mahalaga kayo sa isa't isa. At kung pareho ninyong pinaparamdam na mahalaga ang bawat isa sa pamamagitan ng oras, atensyon, at malasakit, maaaring senyales ito na unti-unti nang lumalalim ang inyong koneksyon at higit pa sa simpleng pagkakaibigan. Pangwalo, madalas kayong magbiruan at magtuksuhan. Sabi nga nila, ang biruan at asaran ay kadalasang isa sa mga unang senyales na may espesyal na nararamdaman ang dalawang tao para sa isa't isa. Kapag may gusto kayo sa isa't isa, ang komunikasyon ninyo ay hindi nagiging formal o boring. Sa halip, nagiging masaya ito dahil sa mga banat, kulitan, at biruang kayo lang ang nakakaintindi. May sarili kayong mga inside jokes, isang salita o isang tingin lang, alam na ninyo agad kung bakit nakakatawa ang isang bagay kahit nagtataka na ang mga tao sa paligid ninyo. Ang pagkakaroon ng magkatulad na sense of humor ay maaaring senyales ng compatibility at mas malalim na koneksyon. Ang mga tuksong may kasamang lambing. Hindi ito yung asara na nakaka-offend o nakakasakit ng damdamin. Ito ang pangungulit na may kasamang ngiti, tawanan, at mga banat na kunwari ay biro. Pero kung minsan ay may bahid ng katotohanan. Ginagawa ninyo ito hindi para manginis, kundi para makuha ang atensyon ng isa't isa at gawing mas magaan at masaya ang bawat sandaling magkasama kayo. At kapag pareho kayong nag-e-enjoy sa kulitan, masarap ang magbiruan, pero ang mahalaga ay pareho kayong nag-e-enjoy sa bawat asaran. Ang manipis na linya sa pagitan ng simpleng kulitan at mutual attraction ay ang intensyon sa likod nito. Kung ang bawat biruan ay nauuwi sa tawanan, mas matagal na titigan, at hindi nawawala ang respeto sa isa't isa pagkatapos ng asaran, maaaring senyales yon na unti-unti nang lumalalim ang nararamdaman ninyo para sa isa't isa. Ayon sa psychology, ang magaan at masayang biruan ay nakakatulong upang mabuo ang tiwala at maging mas komportable ang dalawang tao sa isa't isa. Kaya kung ang inyong kulitan ay may kasamang respeto, pag-aalaga, at tunay na saya, maaaring sinyalis ito na ang samahan ninyo ay unti-unti nang nagiging higit pa sa pagiging magkaibigan. Pangsyam, pareho kayong nagseselos kapag may ibang lumalapit o kausap. Hindi man ninyo ito aminin, may kakaibang pakiramdam kapag may ibang taong nagbibigay ng espesyal na atensyon sa kanya. Bigla kang napapaisip kung sino siya, bakit sila nag-uusap, o kung masaya ba siyang kasama ang ibang tao. At ang nakakatuwa, ganoon din ang nagiging reaksyon niya kapag may lumalapit sa'yo. Hindi naman ito yung selos na nagdudulot ng gulo o pagiging possessive. Madalas, tahimik lang itong nararamdaman. Isang bahagyang pag-aalala o pagkainip na hindi mo maipaliwanag. Minsan, napapansin mo na lang na mas gusto mong ikaw ang kasama niya o ikaw ang unang kinakausap niya. Kapag pareho ninyong nararamdaman ang ganitong reaksyon, hindi maiiwasan na makaramdam ng kaba o takot na baka may ibang taong makakuha ng atensyon ng isa't isa. Ipinapakita nito na hindi na basta-basta ang tingin ninyo sa isa't isa. Sa psychology, ang selos ay natural na reaksyon kapag natatakot tayong mawala ang isang taong mahalaga sa atin. Kaya kung ang nararamdaman ninyong selos ay may kasamang respeto, tiwala, at hindi na uuwi sa pagkontrol, ay isa na itong senyales na unti-unti nang lumalalim ang nararamdaman ninyo para sa isa't isa. Pangsampo, priority ang isa't isa.
Kahit gaano pa siya kabisi, kapag mahalaga ka sa kanya, laging maghahanap ng paraan para maglaan ng oras para sa'yo. Kapag nag-aya ka, hindi niya ito tatanggihan. Gagawa at gagawa siya ng paraan para makasama ka. Hindi niya pinaparamdam na scene ka lang o option kapag may free time. Sa halip, ipinapakita niyang mahalaga ka sa pamamagitan ng consistency at effort sa pakikipag-ugnayan. Kapag pareho ninyong inuuna ang isa't isa, kahit sa gitna ng abalang schedule, posibleng nagpapakita ito na unti-unti nang nagiging espesyal ang relasyon ninyo. 11. Pareho kayong gumagawa ng paraan para mapasaya ang isa't isa. Habang lumalalim ang ugnayan ng dalawang tao, nagiging natural ang pagnanais na mapasaya ang isa't isa. Hindi mahalaga kung gaano kayo kadalas magkausap o magkita, ang mas mahalaga ay pareho ninyong hangad na makitang masaya ang isa't isa. Kapag mahalaga sa iyo ang isang tao, ang kaligayahan niya ay nagiging kaligayahan mo rin. Ganito ang senaryo kapag pareho kayong nag-e-effort na pag-aani ng araw ng bawat isa. Hindi dahil obligado kayo, kundi dahil taos-puso ninyong hangad ang kaligayahan ng isa't isa. Ang pag-alala sa mga paboritong bagay, yung kusa kanyang bilhan ng paborito mong merienda dahil alam niyang stressed ka. O kaya naman, gumagawa ka ng playlist ng mga kantang alam mong magugustuhan niya. Ang mga simpleng sorpresang ito ay hindi tungkol sa halaga ng regalo, kundi sa mensaheng, naalala kita. Ipinapakita nitong unti-unti nang lumalalim ang inyong samahan. Handang magpatawa, kahit mukhang ewan. Kapag mabigat ang araw mo, gagawa at gagawa siya ng paraan para lang mapangiti ka, mga corny na joke, nakakatawang mukha, o mga random na kwento. At ganoon ka rin sa kanya. Hindi na mahalaga kung mapahiya ka, basta gumaan lang ang pakiramdam ng taong mahalaga sa'yo. Todo suporta sa mga bagay na gusto mo. Nakikinig siya kapag nagkukwento ka tungkol sa mga hilig at pangarap mo. Kahit noong una, ay hindi niya pa ito gaanong naiintindihan. At ginagawa mo rin ang ganoon para sa kanya. Ang pagsisikap na unawain at suportahan ang mga pangarap at interes ng isa't isa ay isa sa pinakamagandang paraan ng pagpapakita ng pagmamalasakit. Ayon sa psychology, ang kusang pagnanais na mapasaya ang isang tao ay madalas na bunga ng tunay na interes at pagmamalasakit. Kaya kung pareho ninyong ginagawa ito ng walang hinihintay na kapalit, ipinapakita nito na unti-unti nang lumalalim ang inyong ugnayan at hindi lamang umiikot sa simpleng pagkakaibigan. 12. Ramdam ninyo ang kakaibang koneksyon kahit walang umaamin. May mga damdaming hindi kailangan sabihin para maramdaman. Minsan, sapat na ang isang tingin, isang ngiti, o simpleng katahimikan para malaman mong may kakaiba sa pagitan ninyong dalawa. Habang mas nakikilala ninyo ang isa't isa, mas nagiging komportable kayo sa presensya ng bawat isa. Kahit walang salita, parang naiintindihan na ninyo ang iniisip at nararamdaman ng isa't isa. Ang mga sandaling ito, ang kadalasang lumilikha ng koneksyong mahirap ipaliwanag pero madaling maramdaman. May mga pagkakataong nagkakatitigan kayo at kusang napapangiti. Minsan naman, sapat nang magkatabi kayo kahit walang pinag-uusapan. Hindi dahil wala kayong masasabi, kundi dahil ang presensya pa lang ng bawat isa ay nagbibigay na ng kapanatagan. Sa psychology, hindi lahat ng emosyon ay naipapahayag sa salita. Madalas, ang kilos, ekspresyon, at paraan ng pakikitungo natin ang unang nagsasabi ng tunay nating nararamdaman. Gayunman, mahalagang tandaan na ang mga palatandaang ito ay hindi sapat na patunay na may romantikong damdamin ng isang tao. Kaya kung marami sa mga signs na ito ang pamilyar sa inyo, huwag agad magmadali sa pagbibigay ng kahulugan. Mas mainam pa ring manatili ang tiwala, igalang ang damdamin ng isa't isa,
at hayaan ang panahon ang magbigay ng mga tamang kasagutan. Minsan, ang pinakamagagandang kwento ng pag-ibig ay hindi nagsisimula sa pag-amin, kundi sa dalawang pusong unti-unting nagkakaintindihan kahit wala pang salitang binibitawan. Tandaan kaibigan, ang tunay na atraksyon ay hindi nabubuo sa isang gabi lang. Ito ay nakikita sa mga simpleng pag-uusap na umaabot ng madaling araw, sa mga ngiting hindi maitago, at sa oras na kusa ninyong ibinibigay sa isa't isa. Kung pareho kayong nag-e-effort, pahalagahan mo ito dahil bihira lang ang ganitong koneksyon ngayon. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutan i-like, i-share, at mag-subscribe sa channel at paki-click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga susunod nating topics. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi.